Sino po ang aking kapwa? Sa araw din namang ito, sa ating pagtatanong kung sino ang ating kapwa, ay ating ginugunita kasabay ng ating unang araw din ng pagdiriwang ng ating tinatawag na pista. Ngayon ay para sa ating mga Katoliko ay ang karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Isang kasabihan, mga kapatid, ang tunay na Katoliko marunong magrosaryo. Totoo nga po, sapagkat ang banal na rosaryo ay tatak na ng isang pagiging Katoliko. Nandoon sa banal na rosaryo ang Mahal na Birhen. At sa araw na ito ay ating pinararangalan kasabay ng ating ginagawang mga iba pang hangarin at intensyon sa misang ito ay yung muli sariwain natin ang titulo ng ating Mahal na Birhen bilang ang ina ng Santo Rosario. Alam natin na ang Santo Rosario ay may mahalagang papel sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Hindi lamang dahil sa loob ng Santo Rosario ay nandoon at napagninilayan natin ang buhay ng ating Panginoon, kung hindi sa banal na Rosario ay naipapahayag din natin kung sino tayo bilang disipulo o alagad ng Diyos. Nakikita natin ngayon na nagpapaalala sa atin ang kapistahang ito na kung papaanong ginamit ang banal na rosaryo noong araw sa napakarami at iba't ibang pagkakataon. Subalit ngayon sa makabagong panahon ay maaari pa rin nating gamitin ang kasangkapang ito upang magbigay sa atin ng daan patungo po sa kalangitan. Malamang sa panahon natin, ang mga pagsubok ay hindi na pisikal, kundi espiritual. Nandiyan na dumarating yung ating mga personal na pakikibaka, yung ating mga pag-aalinlangan kung ano ba ang tama o ang mali. Nandiyan na rin yung ating pakikipagdigmaan sa kalaban natin ng kasamaan kay Satanas. Napakaraming pagsubok sa ating pananampalataya at napakadaming tukso sa mundong ito sa kasalukuyang panahon. At kung mayroon man pong makapangyarihang kasangkapan nating mga Katoliko, ito po'y walang iba kundi ang paghawak natin sa banal na rosaryo. Hindi po bilang anting-anting, hindi bilang agimat, hindi upang ito'y display lamang natin sa ating bahay o display natin sa ating mga sasakyan, kung hindi ang banal na rosaryo ay dapat na kumakatawan kung sino tayo. Pinapayagan naman tayo ng simbahan na ipahayag natin yung pagmamahal natin sa Mahal na Birhen sa pamamagitan ng rosaryo. May iba bumibili ng rosaryo, gawa sa perlas, gawa sa kahoy, ginto o pilak. Anuman pong materyales ang gamitin natin, ang mahalaga dito'y alam natin na bawat butil na nariyan sa banal na rosaryo ay patungo dun sa dulo na kung saan yon ang krus at buhay ng ating Panginoon. The structure of the rosary itself reflects this. As we pray the joyful, sorrowful, glorious,
and luminous mysteries. My dear friends, we are not just repeating prayers, but we are entering into a sacred rhythm, contemplating the key moments of Christ's life. Si Maria ang sentro ng bawat misteryo, pero iniimbitahan tayo na magnilay sa buhay ni Jesus. Tinuturuan niya tayo kung papaanong mabuhay bilang isang disipulo. At papaano mabuhay po bilang isang disipulo? May kababaan ng kalooban, trust. May pagmamahal. May pagpapakababa ng kalooban. At ang pagiging matyaga. Yung hindi tamad. Yun ang itinuturo sa atin ni Maria tuwing dapat tayo magdarasal ng Santo Rosario sa mga taong nagkukulang ng pagmamahal sa kanilang kapwa. Hawakan natin yung Rosario. At pilitin nating maibalik sa mga sarili at pagkatao natin kung paano talaga tunay na magmahal. Yung mga tao na nakakaramdam na tila bagay yumayabang na, mapagmataas na, hawakan po natin yung Rosario at manalangin sapagkat yung Santo Rosario tuturuan tayo kung paano magpakababa. Yung mga wala ng pag-asa at ayaw nang magtiwala sa Diyos, hawakan natin yung Santo Rosario at tuturuan tayo nito sa paulit-ulit nating dinarasal ang iisa lamang na panalangin na Aba, Ginoong Maria. Ito ipinapasok tayo sa isang ritmo na kung saan tayo ay ginagawang alagad. Ang paulit-ulit na pagdarasal ay ang paglaban natin sa anumang negatibong bagay na nasa paligid natin. Kaya ito'y paulit-ulit nating ginagawa. Paulit-ulit na Aba, Ginoong Maria. Paulit-ulit na Ama namin. Hindi dahil sa wala tayong alam dasalin, kundi ang kahulugan po nito ay nais nating depensahan ang ating sarili sa mga bagay na tumutuligsa sa atin sa paligid natin. Yun po ang kahulugan kung bakit tayo nagdarasal ng Santo Rosario. The Rosary is not just about personal meditation. It is a powerful prayer of intercession. So sa kabila ng ating pagninilay, meron palang biyaya ding personal. Ito pala'y dasal na kung saan nakikiusap tayo din ng ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Maria. When we pray the Rosary, we unite our prayers with those of countless others around the world, asking Mary to intercede for us. She is the mother who cares for us, who cares deeply for all her children. And just as she interceded for the Christians many years ago in history, sa panahon natin ngayon, patuloy pa rin siyang nagdarasal para sa atin. Mga kapatid, bigyan natin ng puwang. Kahit pagod na tayo, magdasal tayo ng Santo Rosario. Kami pong mga pari, kala nyo ba'y napeperpekto namin yung pagdarasal ng Rosario? May mga pagkakataong nakakatulugan din namin ito. May mga pagkakataong napapagod din kami. Pero ang ginagawa lang namin, dinadasal lang namin ito ng dinadasal. Yun pa rin, ganun din ang aking karanasan. Kahit nasa sasakyan, kung minsan makakadalawang misteryo ka lamang, pagkabalik mo ng sasakyan, itutuloy mo dun sa third mystery. Hanggang sa pag na-traffic ka, mabubuo mo na. Yung ba'y isang mekanismo or mechanical prayer? Hindi. Yun ay pagpapahayag mo na sa kabila ng anuman, gagampanan natin yung ating obligasyon o ating pagmamahal sa mahal na Birhen sapagkat sa pamamagitan niya ay inilalapit tayo kay Jesus. Alam niyo po ba, kung meron man pong
isang dasal na higit na kinatatakutan ni Satanas. Ito po'y walang iba kundi ang Aba Ginoong Maria. Tuwing ikaw ay may problema, tuwing ikaw ay nagdidilim na ang paningin mo at natutokso ka na, nasaktan ang kapwa mo, gumanti sa kapwa mo, kung gusto nating maging mahinahon, ulitin natin kahit hindi sa loob ng Santo Rosario yung mga kataga ng Aba Ginoong Maria at mararamdaman nating unti-unting magiging mapayapa yung puso natin na kung minsan gusto na nating manakit, biglang mauuwi tayo dahil sa ating pagdarasal, mauuwi tayo sa pagpapatawad, mauuwi tayo sa pag-intindi, mauuwi tayo sa pagtalikod na lamang na sasabihin na natin dun sa taong nakasakit sa atin, hayaan mo na siya, ipinagdasal ko na siya. Kaya mga kapatid, bigyan natin muli ng puwang sa buhay natin ang pagdarasal ng Santo Rosario. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Lalong-lalo na din sa mga kalalakihan. Yung mga babae, laging may rosaryo. Alam natin yan. Yung mga lalaki, hindi po nakakawala ng ating pagkalalaki. Mas gentleman tingnan pagka yung isang lalaki ay may hawak na rosaryo. Mas pogi na tingnan yung isang lalaking may hawak na rosaryo. Huwag po natin itong ikahiya. Akala natin ay nakakabawas ito ng ating pagiging macho, nakakadagdag pa nga. Sa mga bata, kayong mga matatandang nandito, ipamana nyo yan sa inyong mga anak, apo. Yan ang una nyong ituro sa kanila. Sapagkat kung minsan ng mga kabataan ngayon, nakakalimot na, nawawala na yung rosaryo. Ang hawak na lang nila, yung cellphone. Kung minsan ang hawak, ang pagro-rosaryo nandun na rin sa cellphone. Pero maganda pa rin na hawak pa rin natin yung mga butil na yan ng Santo Rosario. Yung ipinamana sa atin. Kaya nga po kanina, alam kong merong special na intensyon. Sabi ko kay Father Vic, maggaganito na ako ng damit para sa mahal na Birhen at gusto kong magpaliwanag sa mga tao ng tungkol sa Rosario. Kaya po ngayon, ang pagpapaliwanag ko, ang ating pagninilay ay tungkol sa banal na Rosario. Mga kapatid, inuulit ko po, ang tunay na Katoliko, marunong magdasal ng Santo Rosario. Bata ka man o matanda ka. Amen.